Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminario Edition. At ngayong araw po ay July 26, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Perseverance of the Saints. Dangerous ba ang once saved, always saved? And yung scripture po natin ngayong araw is John chapter 10 verse 27 to 27. And yung concept po natin na perseverance of the saints is the doctrine that all who are truly born again will continue in faith and obedience until the end. They are not kept by their own strength but by God's sustaining power. This doesn't mean Christians never stumble, but that God never lets go. True believers may fall into sin, endure suffering, or experience doubt, yet they will not ultimately fall away. Their endurance is the evidence of the real salvation. Only those who perceive were truly saved, and those who truly saved will perceive, not by works but by grace. And yung scripture po natin, sabi po dito sa John chapter 10 verse 27 to 29, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Sa Tagalog po, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. And yung teaching number 1 po natin, sabi po dito, God is the keeper of our salvation. Sabi po dito na ang ating Panginoong Hesukristo na siya po yung nagbigay sa atin ng salvation sa atin, but yung nagbigay po sa atin ng salvation na si Jesus Christ is, and God naman po ang ating Panginoong Hesukristo, and siya naman po yung nagki-keep, or siya po yung keeper ng ating mga kaligtasan or ating salvation. And teaching number 2, God's love and grace secure us forever. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos po is talagang binibigyan niya tayo ng pagmamahal and grace na sinisecure niya ito para sa atin sa forever nating lifetime, or forever natin na hanggang tayo ay mamatay. Meron tayong love and grace na galing sa Kanya. And teaching number 3, God preserves us so that we may perceive. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos ay pinapreserve tayong lahat, so that magkakaroon tayo ng perceive din sa atin. And application number 1, perceive in faith as being perceived. And sabi naman po dito na tayo po, yung faith po natin is i-perceive po natin na binigay sa atin ito ng ating Panginoong Diyos, na pag yung faith po natin is perceive natin, ibig sabihin po, tayo rin po ay magiging perceive. And application number 2, prove your conversion by genuine transformation. Sabi po dito na ipagmalaki natin or i-prove talaga natin na yung conversion natin is talagang genuine, yung pag-transform natin sa yung mga ginagawa natin or sa life na meron tayo. And application number 3, preach the gospel that glories the grace of God. Sabi naman po dito na lagi naman po talaga sinasabi sa mga application po na dapat po na i-preach natin, pagpalawak natin yung gospel ng ating Panginoong Diyos, na gino-glorify yung grace ng ating Panginoong Hesukristo. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.